Guteza was involved in the delivery of cash in suitcases. Picture taken by his fellow security personnel of Zaldico. Ayan, no? Ang pagigipit kay Sergeant Guteza. Itong video ng pag-uusap sa pagitan ni Sergeant Guteza at ng kanyang asawa. Noon pa man ay nasa akin na ang recording na ito. Ngunit pinili ko itong hindi muna ilabas dahil sa matinding pangamba para sa seguridad ni Sergeant Guteza at ng kanyang pamilya. Subalit ngayong formal nang nagsampa ng kaso si Ombudsman Boyeng Remulla laban kay Speaker Romualdez kung saan ginamit na basihan ang affidavit ni Guteza at ang kanyang mga testimonya sa Blue Ribbon, minabuti ko nang ilabas ang katotohanan ito. Nais kong manawagan kay Ombudsman Remulla, isalba ninyo si Guteza at protektahan ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Sa video na ito, malinaw naman na makikita ang paggigipit, pinipilit pirmahin si Sergeant Guteza ng ibang affidavit na kinunan pa ng video kung saan pinapalabas na pinangakuan ko at ni Senator Dante Marcoleta ng pera kapalit ng kanyang testimonya. Makikita rin na pinipilit siyang pasinungalingan ang mga ginawa niyang delivery kay Speaker Romualdez. Nagsalita si Guteza para sa bayan ngayon. May kaso na ang Ombudsman laban kay Romualdez. Panahon na para suklian ang kanyang katapatan. Ito na naman tayo sa panibagong pagbaligtad, panibagong kasinungalingan. Alright. Richard City, how are you? Eloima, Romantic Moon. Ayan, kayo ang tatlong first honors. Okay, do. So, syempre mainit na balita pa rin ang pag-recant o pagbaliktad ni Orly Guteza. Alright? Tinakot siya, then bumaliktad. Vangag, natakot ba kay Romualdez? Okay, simulan muna natin kung anong pinag-uusapan natin. So, pinag-uusapan natin dito ay ang maleta delivery na kung saan, mga kababayan, itong si Guteza ay nagtestimonya noong September last year na kung saan sinasabi niya na siya ay nag-deliver ng pera sa bahay ni Tambaloslos. Okay? At ito naman ay mayroong corroboration yung kanyang pag-amin last year. Kasama niya yung ibang mga sundalo na bumaliktad na rin. Katulad nila, tignan natin ang mga pangalan, mga palangga. Diba recently may 4 na naduwag din. May 4 na naduwag na bumaliktad o nag-recant na si Bernard Tube, Roosevelt Waupan, Benny Bolotante, yan yung mga duwag, Cecilio Laroder, okay? O Laroder, whatever. Okay, bakit bumaliktad yan, mga kababayan? Simple lang naman yan. Nabayaran. Okay? Then, tignan muna natin, bago tayo tuloy-tuloy, alam nyo na ang issue ay tungkol sa flood control. Na ninakaw ni Tambaloslos, ni Bangag, ni Sandro Marcos, ang lahat ng mga kasabwat nila. Okay? The reason why hanggang ngayon baha kayo at meron pa nga dyan ng lubog ang mga bahay ninyo. Ito pa rin ang ating pinag-uusapan. So now, balikan natin. Ano yung mga statement in the past ni Guteza? Right? So September 25, 2025, sa unang salaysay niya, sinabi niya dito sa Kongreso. Okay, pero bago natin basahin yung kanya salaysay, ngayong araw kasi, or I think yesterday dyan sa Pilipinas, may nilabas siyang video and also affidavit na kung saan sinasabi niya na siya ay pinilit, okay, na magsabi na si Tambaloslos, na magsabi na siya ay nag-deliver ng mga mali-maleta kay Martin Romualdez. Alright, yan yung bagong statement niya. Okay, so ngayon, ginawa niya yon kasi kasinungalingan daw yung mga sinabi niya nung September last year. Balikan natin kung ano sinabi niya. Sa kanyang unang salaysay, September 25, tagabuhat, quote and quote,
tagabuhat lang ako ng maleta ng basura. Okay? Ang ibig pong sabihin ng basura ay maleta na may lamang pera. Alright? So sinasabi niya dyan sa kanyang statement na kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura kay Martin Romualdez na nagkakahalaga ng 48 million pesos at may post-it na nakalagay doon sa maleta. Alright? Balikan lang muna natin para ma-refresh tayo. Total, binabaha kayo, di ba? Total, ngayon ay yung epekto nitong mga kadyotahan nila ay pinagdudusaan ninyo. So, mas magandang pinag-uusapan natin at balikan natin ang karumal-dumal na nakaraan. Sabi niya, humigit kumulang 3, yan, nabanggit na yan, humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng pera. Then, sa Senate hearing, under oath. Okay? Under oath, sinasabi niya, di ba, tinanong siya doon, I think Senator Marcoleta, nung hindi pa nila kinulong, kung saang mga lugar, okay, siya nag-deliver. Ang sabi niya, yung 42 McKinley Street sa Forbes Park. Okay, 42 sa bahay ni Romualdez. Right? Sinabi din niya noong time na yon na yung dating bahay na yan ay, ang sinasabi niya, yung dating bahay na yan ay nakakonect din yata kay Michael Yang. Then, nag-deliver siya sa Aguado, malapit sa Malacanang. Kaya nga, ang sabi ng mga may kinalaman kung saan yung Aguado na yan ay nag-deliver siya sa Malacanang, meaning kay Bangag, kay Satanas, sa pamilyang Kawatan. Alright? Now, nung tinanong siya gaano kadalas, okay? Gaano kadalas siya mag-deliver dito, okay? Kaya may binanggit pa si Zaldico at Romualdez, 3 times a week daw sila mag-deliver. Okay? From December 2024 hanggang sa mag-resign na nga si Tambaloslos. So sabi niya, ako mismo ang nag-deliver. This was last year. Okay? So ito ba, okay, ito ba ay hearsay? Ito ba siya pinilit? I don't think so. Pupunta tayo din mamaya. Personal knowledge to eh. Hindi nga siya kumukurap nun eh. Right? Kasi nagsasabi pa siya ng totoo nung September. At mamaya mapakita tayong video. Then ngayon, meron siyang recantation. Not ngayon. Noong August 13 pa pala siya naggawa ng kanyang mga affidavit na sinasabi niya sa kanyang bagong affidavit na wala daw siyang personal knowledge tungkol sa maleta delivery sa Valle Verde at sa kay Romualdez at sa Forbes Park. Ang question sa kay Gutesa, bakit ngayon si Romualdez lang ang inililigtas niya? Right? Bakit si Romualdez lang? At bakit wala dito, hindi niya nililigtas yung boss niya, si Zaldico? Okay? So alam na natin to, alam niyo kahit paikot-ikot tayo, alam naman natin to na putang ina, pera-pera lang itong mga ito, natakot, walang paninindigan, supot, pisot. But sige lang, for the sake, para maintindihan natin. Ang sabi niya, never daw siya nagkaroon ng direct contact with Speaker Romualdez, nor sabi niya, sa affidavit niya, did I even see him at that address? Okay? Okay. Ang sinabi niya ay inutusan siya ni Defensor at ni Marcoleta. Sabi ni Codesa, noong September 24, 2025, a day before the Senate testimony, nakipagkita daw siya kay dating Congressman Mike Defensor na kinulong nila Satanas yan at ni Senator Marcoleta sa isang Japanese restaurant. Okay? Ang sinabi niya na may prepared affidavit na raw na ginawa, okay, ng nagngangalang Mark na bilang son-in-law ni Kong Mike Defensor. Sabi daw ni Mike, pare, ayusin ko ang Tagalog. Okay? Sabi ni Gutesa, nakita niya raw mismo si Marcoleta na nag-i-edit ng affidavit sa laptop. Nag-i-edit? I don't think so. Senator Marcoleta will do the clerical work. Maniwala ba kayo doon? Kasi kung ako senador, kung ako hindi senador, kung meron lang gagawa sa akin ng clerical work, can you please do it? Kasi I'm not good at, typing and everything. The fact na considering his age, this is bullshit. Okay?
Alright, sinabi din ni Gutesa sa kanyang bagong testimonya na gusto daw niyang umatras sa pag-testify, ngunit pinilit daw siya na ipagpatuloy. Alright? Yan ang mga sinasabi niya dahil pinangakuan daw siya ng pera at scholarship. Yun yung sinasabi ni Gutesa. Alright? Ngayon, ay, ang sabi niya, nag-promise daw ng cash at education scholarship si former Congressman Mike Defensor. Sinabi din niya na may narinig daw siya sa usapan, and this is current na kanyang kasinungalingan, tungkol sa 150 million pesos. Sabi niya dito, ang sinabi daw, narinig daw siya ng, sabi sa interview niya, pare, yung 150 million pesos na parang ibayad sa kanila, okay na tayo dito, sabi daw ni Kong Mike. Alright? Nadala daw siya sa mga matatamis na mga pangako, kaya daw siya nag-recant ngayon. Balikan natin. Okay. Meron ba siya talagang personal na nakita? Kasabwat ba siya sa delivery? Of course, yes. Now, mga kababayan, tignan natin ito mga balita in the past. Okay? Here we go. Okay? Yan yung mga, ano yan? This is from Mike Defensor. Okay, tingnan natin. Actually, nirepost ni Kathy Binag. April 29 ito. Kasi di ba nawawala si Gutesa, hinahanap natin. Nasa na ba siya? Patay na ba siya? We're really, really concerned. And most of you guys are really willing to help, to give money. Ganun naman tayong Pilipino eh. Kapag may mga nagigipit, sige, tulungan natin. Pero paano mo ipagkakaila? Na-miss mo si Saldico, okay? Na dating chairman on appropriations. O, kata nyo yan, okay? Yan na lang. Nakita nyo, may problem, okay? Okay, dito mo yan, GMA News. This was November 14, 2025, nung lumabas si Zaldico. Then, ito, paano mo yan ipagkakaila? Alright? Ayan, pagkakaila yan. Asan si Baligod? Ito. Okay, sabi ni Baligod, okay, Attorney Levy Baligod. Okay, tignan natin. Alright. Sabi ni Attorney Levy Baligod, ito, nagpasalamat siya, okay? Sergeant Orly Gutesa was involved in the delivery of cash in suitcases. Picture taken by his fellow security personnel of Zaldico. Ayan, no? Ngayon, okay, tanggalin muna natin yan. Here we go. Kasi report tayo sa inyo. So, balikan natin yung corroboration ng statement, no? Nung bumaliktad na rin, na si Bernard Tube, na ang sinasabi niya, nag-start na, okay? Ito yung mga statement of, yung mga attribution or corroboration sa testimonya ni Gutesa noon, last year. Sabi niya, nag-start na po yung security, then nag-deliver na rin po kami ng mga basura. Okay? Siya rin, ito, sa GMA, okay? That was Tube. Yung unang operation na nasamahan ko, nag-deliver kami ng halos 50 na maleta kay dating speaker. Okay? Then, sabi ni Bolotante, kasi, ito, na sinasabi kasama nila si Gutesa. Kasi nandoon yung mga picture namin na nakasave sa cellphone namin at sinabi rin niyang may backup sila sa iCloud. Alright? Kaya mariretrieve namin ang pictures. Kaso lang, bumaliktad na nga ito mga ito. Pero itong si Walter Manalansan, ito yung hindi bumaliktad. Tungkol sa dahilan ng, sinabi nila na lumantad sila upang ilabas ang katotohanan dahil umano sa pagde-deliver ng mali-malatang pera na di umanong pinaniwalaan na pera ng bayan. Okay. Then, yan ang mga nakalagay sa kanilang joint affidavit. Okay, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Si Gutesa ba ay nagsasabi ng katotohanan? Ano ang mga susunod na kaganapan? Okay, so nung hinahanap natin siya, mga kababayan, here we go. Okay, where is that? Okay, nung hinahanap natin siya, alalang-ala tayo sa kanya. Akala natin, ginurgur na siya.
'Di ba? Gano'n naman talaga tayo, eh, masyado tayong mapagmahal pero hindi tayo lumalaban sa mga bangag. Alright, then here we go. Lahat talaga 'yan ay kanilang gagapangin, tatakutin. Okay, bakit gagapangin, tatakutin ito mga kababayan? Here we go. Habang hinahanap natin si Guteza, okay? Ito, April, na-reshare ni Palangga Kathy Binag. There we go. Mike Defensor, okay, ang panggigipit kay Sergeant Guteza. Itong video ng pag-uusap sa pagitan ni Sergeant Guteza at ng kanyang asawa. Noon pa man ay nasa akin na ang recording na ito. Ngunit pinili ko itong hindi muna ilabas dahil sa matinding pangamba para sa seguridad ni Sergeant Guteza at ng kanyang pamilya. Subalit ngayong formal nang nagsampa ng kaso si Ombudsman Boyeng Remulla laban kay Speaker Romualdez kung saan ginamit na basihan ang affidavit ni Guteza at ang kanyang mga testimonya sa Blue Ribbon, minabuti ko nang ilabas ang katotohanan ito. Nais kong manawagan kay Ombudsman Remulla, isalba ninyo si Guteza at protektahan ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Sa video na ito, malinaw naman na makikita ang paggigipit, pinipilit pirmahin si Sergeant Guteza ng ibang affidavit na kinunan pa ng video kung saan pinapalabas na pinangakuan ko at ni Senator Dante Marcoleta ng pera kapalit ng kanyang testimonya. Makikita rin na pinipilit siyang pasinungalingan ang mga ginawa niyang delivery kay Speaker Romualdez. Nagsalita si Guteza para sa bayan ngayon. May kaso na ang ombudsman laban kay Romualdez. Panahon na para suklian ang kanyang katapatan. Lumilipat ba? Ako natin matapang si Guteza. Ito muna, bago natin i-play, okay, bago natin ito i-play, kausap niya yung asawa niya. Alright? Kausap niya yung kanyang asawa, di ba? Here we go. Here we go. Okay? Dahil lang. Alam niyo naman, pag mahal niyo sa buhay ang kausap niyo, asawa, anak, na nakakulong ka, ikinulong ka. Alright? Authentic. Okay? Authentic or hindi fabricated ang kwento. Di ba? Pakinggan lang natin, so you decide. Cellphone. Lumilipat ba? Hello? Si Guteza at ang asawa niya. Matulog By the way, tumaba si Guteza, mukhang nakakakain ng steak at lechon, ha? ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Oo. Yung minor po. Nakasakit ang boses. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyoan ka para may record. May record kami, i-record namin. Pinapaulit ng asawa niya yung sinabi ni Guteza before this conversation para ma-record, para maibidensya yung kanyang asawa at ang kanyang pamilya. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Narikot lang lang. Sila. Sino ba ang gumawa ng affidavit nun? Ikaw o sila? Sila meaning ang kampo ni Tambaloslos. Sabi-sabihin? O sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Inutusan ba yung asawa niya? Conversation nilang mag-asawa yan. Walang kinalaman si Mike Defensor dyan at si Marcoleta. Para private moment nilang dalawa yan para i-update yung kanyang asawa. Walang pressure yan. Walang force yan. Tanga ka na lang kung maniniwala ka sa recantation. But again, sira na rin naman yung credibility niya. Kasi sinong paniniwalaan mo? Ano paniniwalaan mo? Yung unang statement o ngayon? But we will get there later. Binidyoan ako nung isang araw.
Okay. Tapos binasa ko yung statement. So, ito yung mga panahon na hinahanap natin siya kung nasaan siya na nag-aalala tayo, pray for Gutesa, donate for Gutesa, chuchu. Concerned tayo kasi kaawa-awa eh. Kaso lang, yan o, tinakot, pisot. May mga siningit sila doon na hindi totoo. Na idinidiin nila si Marcoleta pati si Defensor. Sinabi niya mismo sa asawa na yan. And then on August 13 and today pumutok sa media, the same exactly na dinidiin niya sa recantation affidavit niya na si Marcoleta at si Defensor ang nagpumilit sa kanya. Siya mismo kausap niya yung asawa niya eh. So wala nang saysa yan. It's either gugurgurin din yan later on o kung ano man. Ganon kapag wala kang paninindigan. Itatapon ka na ng basura kasi wala ka namang kwenta ang buhay mo sa mundong ito, right? Okay. Exactly na nakalagay sa interview niya, sa video niya. And yan, ulit-ulitin natin ang pag-uusap nila ng kanyang asawa, private moment yan. It just so happened na sinend ng asawa niya kay Mike Defensor bago siya nag-recant ngayong August 13. Nakaraang August 13. Okay, ayaw ko dapat pirmahan. Hindi naman ako ang gumawa ng statement na yon, sila naman. Masasabi ba bang authentic yung emotion niya? That moment sa video na yan? Of course, yes. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Nakasingit. Isiningit nila, dinagdag, pinabricate, ika nga. Gitna? Okay, pang number 9, 12, di ba yung affidavit, may mga numbering yan, 1, 2, 3, bawat statement. Ang haba naman. Ba't daw ang haba ng statement? Sila ang gumawa eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala na, recantation na eh. Babaguhin na, wala na siyang personal knowledge. Kumbaga, in-injection na yung ulo niya ng pangpabuang. Ng amnesia, okay, wala ka nang maalala. Okay, baliktarin na si Marcoleta na si Defensor ang baliktarin natin ngayon. That's how it is. Di ba? Ganun ang mga demonyo sa Bangag administration. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. No, Kaya nga, di ba, yung affidavit niya, nung nagsalita siya even sa video, I don't know kung saan yung video na yung interview, binabasa niya. Alam mo, hindi mo na kailangan magbasa. Kung sasabihin mo, okay, nag-deliver ako o hindi ako nag-deliver. Kasi nung una, hindi naman siya nagbabasa ng affidavit. Although may guide siya sa affidavit niya, pero very spontaneous siya. Pero ngayon, bawat tuldok binabasa niya. Ano pa ba? ako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Mm. Mm. So, pinwersa siya, sinabihan siya, o sige, gawin mo na lang to, mag-recant ka, dadalhin sa korte para mawala na yung kaso mo. Akala niya kasi ganun kadali. Na, o sige, mag-recant ka, zero visibility ka na. Ibig sabihin, hindi ka na maging visible sa media o sa mata ng mga tao na active sa social media. Kalimutan na lang natin, may isang Gutesa na nanumpa, na nanindigan, at biglang bumaliktad at bumaha ang buntot. Akala nyo kasi ganun eh. Diba, bago kayo magtestigo kung matapang kayo, dapat buo ang loob nyo.
buo na para kayo sa bayan. Pero kung naduwag kayo, ganun talaga. Kaya maraming sundalong supot no? Lalo na sa panahon ngayon. Maraming sundalong supot, maraming duwag. Dapat tayo yung mga naging sundalo, no? Mga palangga. Para dapat ubos na yung mga bangag ngayon. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Nakakulong siya Kinulong siya Okay? Nang mga nagpumilit, napapermahin siya ng bangag group. Pinipilit siyang basahin niya, pero wala akong magawa. Tinakot, bumaliktad. Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Okay? Wala. Okay, para manahimik, wala namang gugulo sa inyo. So, ang collateral is laging pamilya. Alright? Pamilya, tinatakot ng mga bangag. Sabi ko sa inyo, papatayin kayo ng bangag Papatayin kayo ng mga bangag. Ewan ko daw to si Gutesa kung hanggang kailan ang buhay nito at yung apat na Later on, papatayin kayo kasi wala nang saysay. Kasi wala na rin kayong kredibilidad. Ano nang gusto sa amin Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng mga bangag. ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin Di ba? Kaya sabi ko sa'yo nung nakaraan, gusto ko nang gulo-gulo na yung utak ko Gugulo talaga yung utak mo. Maintindihan mo naman yan Gulo-gulo talaga yung utak mo. Pero kung ako kasi ganyan, okay? Ako lang I don't know, wala ako sa situation na yan. Pero kung akong ganyan, nainipit nyo na ako, kinulong nyo na ako, sasabay ko na kayong lahat. Kung ako matapang ng sundalo, kaso hindi siya matapak Kaya bumaliktad siya. Tutumba ko kayong lahat. Tangina, gusto nyo guloyin ng pamilya ko. Magtumbahan na lang tayo, di ba? Ganun lang yun. Kinulong ka na. Ayan, baka nga ka pa dyan. Chain ka pa, di ba? Ganun naman ang laban sa buhay. Una-unahan lang. Ikulong ka, gusto kang gurgurin, unahan mo na. Tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, meron ka muna maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Ikaw, kung itutumba kayo, ihilahin ko siya. Ikakadena ko. Okay? Let the people gurgur them. Ikakadena ko magkaroon ako ng pagkakataon. Ang tunay na sundalo, ganyan. Ipagpalaban mo ang karapatan mo. Ipaglaban mo ang bayan mo. Pero ngayon, babaliktad ka. Para kang suka na iniluwa ng mga lasinggo mong amo. Isa kang basura. Yun lang yun. Ikakahiya ka, bibit-bitin ng buong pamilya mo, mga anak mo, na minsan sa history ng buhay ni Gutesa, di ba? Sasabihin ng mga anak niya at mga kalaro niya, tandaan nyo ang pangalang Gutesa or ni Gutesa at yung apat, tube, na minsan na may mga sundalong naninindigan at lumunok ng mga juto ng mga bangag, lumunok ng suka and everything. Di ba? Mas maganda pakinggan na may isang maharlika na lumaban. May isang babaeng hindi sundalo pero may bayag na lumaban hanggang sa kanyang huling hiniga, hanggang natumba na ang mga kawatan sa bayan. Kaysa naman ang tatay kong si Gutesa ay namuti ang itlog at bumahag ang pisot. Kaya bumaliktad. Natakot talaga siya. Lahat naman tayo dito sa mundong ito, alam mo mga kababayan, sabi ko nga, demonyo ang kalaban mo. Okay? Sabayan mo ang pagiging demonyo nila. Ba't ka magpapaka-anghel? Healer? Diba? Okay, balikan natin. Okay, yan yung statement ni Gutesa na kung saan ay bumaliktad na siya. So kanina ipinakita natin yung kanyang yung pictures na kung saan nag-deliver sila ng maletang pera sa Aguado, sa Malacanang, at dito nga kay Romualdez. So ano ang nito? Ano ang tawag dito? Ano ang sa tingin ninyo? Ano ang kahinatnan ano ang kakahinatnan dito?
Siyempre matagal pa yan, di ba? Alam niyo man yan, pag kinaso-kaso mo dyan, tatagal ang mga investigation. Kita nyo na lang yung impeachment. Yung mga video, i-authenticate. Ang mga testimonya, i-corroborate. It takes a lot of time. May process eh. May due process. Pero wala naman talagang due process sa Pilipinas. But for the heck, na kunwari, ginagawa nila yung kaputaang due process, eklabush na yan. Mga kababayan na hindi daw siya nag-deliver kay Romualdez, pero ang totoo, sa una niya ay very spontaneous pa nga. Ngayon, ang tanong ng bayan, okay? Ano ang paniniwalaan ninyo? Yung una o yung pangalawa? Siyempre paniwalaan natin yung una. But again, sirang-sira na yung credibility ni Goteza. Alright? Dahil may mga ebidensya, yan, pinarinig natin sa inyo, may mga pictures na siya ay nag-deliver, meron siyang personal knowledge, mayroong attribution, mayroong corroboration sa mga naging kasama niya. Then, ang sinasabi niya dyan ay kinote siya, pinabricate ng kausap niya, ng parte ng mga bangag, na mag-insert siya na idiin si defensor at si Marcoleta na ngayon nga ay kinulong na. Ito yung inyong gobyerno, paulit-ulit na lang tayo. At abangan ninyo, hindi natin alam. Kasi hindi na naman magagamit yan ng kabilang grupo. Alam mo kung bakit? Gusto tamang korte? Kung hindi korte ng mga demonyo? Hindi na naman ito magagamit yung recantation na ito. Isalang mo nga lang yan sa cross-exam eh. Putang ina, pag kin-cross-exam mo yan, wala na yan, tapos na yan. At ano yung sasabihin sa mga video? O nyari, i-present yung video na present natin. Paano ngayon siya magbubuhol-buhol, mga kababayan? Right? Pwede siyang kasuhan ng perjury. Kasi sinabi niya doon nung una, under oath siya. I don't know kung anong gagawin ng kampo ni Defensor at ni Marcoleta, mga kababayan, pero marami siya talagang haharapin dito dahil harap-harapan na nagsisinungaling siya, nag-recant siya ng kasinungalingan, may video kasama yung asawa niya. Yan, ito, authenticate pa natin ang video. Pero, for the sake of conversation, kasi sa korte, di ba, nakita niyo naman, i-authenticate kung totoo ba ito, AI ba ito, or what. Pero, totoo naman, kahit hindi natin i-authenticate yan. But, syempre, sa kaputahang due process, you have to do that. Pero, ang question natin dito ngayon, mga kababayan, okay, paniniwalaan niyo ba siya? Totoo ba ang sinasabi niya? Ito'y pagpapalinaw lamang na ang sinasabi ni Bangag, nakakasuhan si Romualdez. Kasuhan yung Speaker of the House, nandiyan na sa Ombudsman, no, kanyang nakaraang kaso ng alingan ay isang palabas lamang. Ito na yung tinatrabaho nila. Asan ngayon? Dahil na-recant na eh. So, gulo na ngayon, di ba? Mas lalong hahaba yung proseso kasi mayroong affidavit, then may recantation, so may kadyotahang process. So asa na pangako ni Bang, sabi ko sa inyo, gawa-gawa lang ito ni Marcos Jr. na kunyari, pananagutin niya si Tambaluslos. Mga kababayan, pero hindi niya pananagutin. Kasi itong recantation ng isang malaking kasinungalingan. Okay? Na ito ay pwedeng kasuhan ng perjury katulad ni Madriaga, yung apat na nauna, yung mga ganitong klaseng kasinungalingan, mga kababayan. Ngayon, right, ano ang counter natin dito? Well, kung saan yung sinasabi, nagkita sila sa restaurant, who knows? Baka may mga videos ang Marcoleta at ang Defensor. Diba? Na para makakapagpatunay, kung ano man, I'm just speculating, maybe may lalabas or what. Ngayon, mga palanggingging, eto yung pinaka malupit na ebidensya, yung pag-deliver, yung mga, well, you know that eh. Sabi ko sa inyo, wala na nga batas-batas sa Pilipinas, lahat ay kanilang binabaliktad. Yung kanyang mga salaysay in the past, na nag-deliver sa bahay ni Romualdez, ako mismo ang nag-deliver, then
Mga kababayan, sabi niya, ay, hindi ko kilala si Romualdez, ganyan-ganyan. May mga ebidensya ng lumabas. Diba? Ang dami ng ebidensyang lumalabas na nagsisinungaling si Gutesa. Kasi yung unang statement niya ay makikita mo talaga na sinabi niya dyan sa video na nag-promise daw ng cash education. Cash at education, sabi niya dito sa kanyang statement. And now, exactly the same ang sinabi niya sa recantation, di ba? Na yun na nga, dahil noon nakakulong siya sa isang kwarto na okay, baliktarin mo, sabihin mo si defensor ay ganito, ay ganyan. Right? Tapos ngayon ay babaliktad na siya. Ang question natin, makakalusot ba si Gutesa? I don't think so, mga palangga, dahil ang mga kasamahan niya, na hindi naman lahat ay bumaliktad, ay nagtagni-tagni o nagtugma pala. Iba pala yung tagni-tagni. Nagtugma. Okay? Dito, ito pa. Sabi sa joint affidavit before ng 18 former Marines, mga kababayan, sabi niya, Tagalog to, sabi niya, kinukumpirma namin na yung statement ni Master Sergeant Gutesa ay totoo. Sabi ng 4. Imposible naman na, hindi sila gagawa. Alam niyo sa totoo, mahirap pag-fabricate ng kwento. Kung hindi mo na-experiensya, mahirap mag-fabricate ng kwento. Pag na-witness mo, na-experiensya mo, kahit paluin ka sa ulo, wag ka lang mamatay, hindi ka magkakamali. Kasi may mga pinakitang pictures eh. 'Di ba? May mga corroboration, supported documents na talagang nag-deliver sila sa kay Tambaloslos at sa kay Bangag sa Aguado. Inamin dito sa interview kay Jessica So na yes, kasama namin siya. Yan ang nilagay namin sa aming affidavit. Oh. Ano ngayon? Perjury yan. It's either si Gutesa, perjury, panggulo lang yan, perjury o gurgur ng mga Bangag, kasama yung 4. Hindi na kayo mabubuhay ng normal. Okay lang mabuhay ng nakikipaglaban na hinahunting ka ng mga Bangag, ang at least nasa katotohanan ka. Pero yung nabubuhay ka kasi 2 nang hahunting sa'yo, o 3, mas mahirap yun. Kasi 2 lang dapat ang pipiliin mo. Tama o mali. Pag pinili mo yung tama, hindi ka magkakamali. Kasi manindigan ka hanggang kamatayan mo. At ipagmamalaki ka ng anak mo, ng pamilya mo, ng mga Pilipino na may nanindigan ng tama. Pag sa mali ka manindigan, mali talaga panindigan mo. It's either gugurgurin ka ng mga taong nag-offer sa'yo, kung magkano man ang offer sa'yo. O siguro sasabihin ng kunwari, nag-offer na, tangin na, sayang ang 50 million yung hayop na yan, in-expose na tayo, hindi na natin mabubura yan. Hindi na natin mabubura na minsan si Gutesa at yung 4 na sundalo ay nagtestimonya sila ng katotohanan at binuking tayo. Question. Sino ang matino na may pamilya na gagawa ng kwento laban sa Bangag na presidente at sa Speaker of the House na ikaw ay pupwersahin? From there, na pinwersa ka, kung ako pupwersahin ako, let's say for example, si Marcoleta at saka si Defensor, may nalalagot sila sa akin, bakit mo ako pupwersahin or what? Diba? O sige, for the sake ng pag-uusap natin. Kunwari, which is hindi totoo, naperan ka na ganito, na ganyan, ganon. Di wala ka rin pinaglalaban. Ginagawa mo yung testimonya kasi nag-after ka sa pera, okay, sa kabayaran monetary. Ibig sabihin, walang kwenta ang buhay mo. Pwede kang kasuhan doon, bribery yun. Right? Then, wala kang talo ka pareho. Pag nanindigan ka sa kasinungalingan, talo ka. Then, pwede kang kasuhan na later on, kasi hindi forever sila Bangag, tandaan nyo. Anytime pwede pumantay ang mga paa nila. Dahil mga addict sila, pwede silang ma-overdose, pwede na silang mamatay. Malala na yung mga pukinang-inang yan. Ang mangyayari dyan ngayon, okay, pwede ka pang kasuhan, Gutesa, ng mga
pinagbibintangan mo later dahil hindi naman sila forever nakakulong dyan na ikinulong ng mga bangag. Okay, kasama ka ngayon, kasabwat ka, accessory of the crime, 'di ba? Graft, plunder, whatever, I don't know. Wala kang tatakbuhan. Kapag nanindigan ka sa tama, ipipraise ka, tatangkilikin ka ng mamamayang Pilipino. Kasi kahit kami, okay, alam namin kung sino nagsasabi ng mali o tama. Ang problema sa bangag administration, ang ginagawa nila bendalo. Ay, hindi, okay lang. Alam mo naman sa batas, kailangan may authentication, kailangan dumaan sa due process. Bullshit. Pero sa mata ng mga matitino na mga Pilipino, convicted ka na, Gutesa. Convicted ka na ikaw ay bayaran, duwag. Okay, sa mata namin. Hindi naman kami tanga eh. Do you think tanga to mga taong to? Doctor, engineers, lawyers. Ang ginagawa kasi ng mga bangag, sige, baliktarin mo lang naman yan. Alam nyo naman yan eh. Ganito, dadaan natin sa legalidad. Wala nang batas-batas sa Pilipinas. Yan ang katotohanan. Alright? Then now, balikan natin ang sinabi ni Romualdez. Natakot ba ang mga bangag? Kasi may mga hurong-hurong na kesyo, inaayos daw ni bangag, ni Satanas at magkaayos-ayos na sila. Kasi nag-aaway sila behind the scenes na para magpamilya sila, di ba, magpamilyang kawatan, aayusin nila. Kung natatandaan din nyo, ito lang mga iba, mga naglabas si Tambaloslos ng video couple of months ago. Ano sabi niya? I will not allow myself to be turned into scapegoat. Okay? Anong ibig niyang sabihin dyan, mga sabi pa niya, I will not go quietly and I will not go alone. Hindi niya hayaan ang kanyang sarili na sa kanya lang ibuntong ang lahat ng sisi sa flood control at hindi siya papayag na mag-isa lang siya na sisihin o ituro dito, ibabagsak ko kayong lahat. Right? Yun ang ibig sabihin. I will not go quietly and I will not go alone. Hindi ako mag-isa dito sa ganitong karimlan. Ibababagsak ko kayo. That's my explanation, understanding. Hindi sinabi exactly, pero I will not go quietly and will not go alone. Diba? Yan, siyempre, sasama kita sa hukay. Parang ganun lang naman yon. Ang sabi pa niya, I will not be the fall guy for others people's corruption. So dito naman, siyempre, naglilinis siya. Other people's corruption. Putang ina, Speaker of the House ka. At may mga statement, even nag-recant, nagpakaduwag yung apat. Who's that apat? Basahin natin yung mga pangalan nila para hindi natin makakalimutan. Okay, si Bernard Tube, si Rosebert Waupan, si Benny Bolotante at si Cecilio Laroder Jr. Yan ang mga duwag. Anyway, mga kababayan, sinabi niya na, I will not be the fall guy for other people's corruption. Wow. Wow, 'di ba? Grabe ang kasinungalingan, mga kababayan. Hindi na siya basa-basa na kongreso. Alam niyo niyan na ang presidente ang may power para mag-choose ng kanilang Speaker of the House. May impluwensya. Hindi yan nakalagay sa batas, pero may influence na ikaw gagawin, ganito, ganyan, kasi sinabi ng bangag na presidente, yan ay panggigipit. Ngayon, siyempre sasabihin nila yun, may budget process, the usual fucking thing, the budget process, dadaan sa ganito, ganyan, bicameral, chuchu-chuchu, by deliberation, eklabush, pero yun ay palabas lamang lahat. Yes, yun talaga dapat ang gagawin nila. By deliberation, bago ipasa yung na yan, yung budget na yan, may pag-uusap, 'di ba? Magkabilang from DBM, 'di ba? Yung gana yan, hindi naman talaga dapat, may process talaga. Pero we all know na may mga budget insertions sa utos ni Bangag. Si Satanas, 'di ba? May 100 million na budget na ayaw pag-usapan ng media yan. Pahapyaw lang sila. Wag nyo kaming lokohin. Putang ina nyo. Dahil matatapos din kayo sa inyong nanakaw sa kaban ng bayan. Alright. So ngayon,
Haha. Dahil lang. Tignan lang natin to. Okay. Now what? Mga kapalangga, makakalusot na ba siya sa ombudsman? Eh, alam naman natin, gawa-gawa lang nila. Sabi ko nga, sige Martin, gagawa tayo ng eksena. Ha? Kunwari, kunwari, ikukulong ka muna namin kasi ganito, ganyan. Pero lalabas ka naman. Ipapalabas na lang natin sa media para hindi naman magmukhang tanga itong si Bangag Jr. sa kanyang pangako na kaso nangalingan. Pero lalabas ka naman, may life ka pa rin after the optics. Yan ang possible na pwedeng gawin nila. Kaya hanggang ngayon, hindi pa nakukulong si Martin Romualdez. Mas nauna pa nakulong si Mike Defensor at si Marcoleta dahil doon sa perang hindi naman nila ninakaw. You know that? The campaign money. Nauna pa yung dalawa. Then, ano pa ang sinasabi niya? Ni Romualdez. Siyempre, i-deny niya. Wala, tiyan mo. Okay. Nung July, okay, sinabi of course, ng kampo ni Romualdez, ayun, di ba, nagkaroon ng preliminary investigation patungkol nga dyan sa involvement niya sa flood control na yan. Mga kababayan, alright? Yun, siyempre, deny to death siya. Wala namang aamin na magnanakaw, di ba? Walang aamin na magnanakaw hanggang sa huling hininga. Hanggang sa huling hininga, hindi aamin yang mga yan. So the question now, ano ang tanong natin? Totoo ba? Alright? Totoo ba? May totoo pa ba sa gobyernong ito? Ayaw pag-usapan, ayaw balikan yung mga testimonya ni Zaldico. Alright? Na sinasabi niya na napunta kay Liza Tanas. 100 billion. Okay? At last year, na sinasabi umano na nag-utos si Bangag Jr. ng more or less 100 billion na budget insertions. I stand myself corrected, not million but billions of pesos. Another 100 billion, mga kababayan, alright? Okay, August 2025. Sinabi ng bangag na Pangulo na 100 billion daw ng 545 billion flood control spending from July 2022 to May 2025 ay napunta daw sa 15 contractors. Ulul! Napunta sa'yo. Napunta sa pamilya mong Adictus Benedictus. Yeah. Lahat ng ito, drama lang. Kaya sabi ko nga sa inyo, kailangan matanggal na lahat ng mga bangag dahil wala na silang gagawin kundi magpakalat ng kasinungalingan sa pamamagitan ng kanilang impaktang tagapagsalita na araw-araw ay natatagpo ang tanga. Natatagpo ang bobo sinungaling sa kakadepensa sa kawatan na gobyernong bangag. Right? So yan ngayon, ang challenge sa atin. Ngayon, when you go, tignan mo tignan natin yung mga pinagsasabi nila dito sa Oh, okay. Wow. This is the problem. Laka ng problem ko sa na to. Okay, here we go. Tignan natin ang mga eksenang kaganapan. Ano sa tingin ninyo? Baha pa rin, grabe. Sabi ni Perkadahan, nakakasuka. Nakakasuka talaga dahil ang mga politiko, katulad ni Lapid, pumunta sa Pampanga, nagmala action star, nagpicture-picture lang siya doon sa mga biktima. Hanggang ganun na lang ba kayo? Pag binaha kayo, ang reason kung bakit kayo binaha ay ang mismo, ang inyong senador, ang inyong kongresista, tapos makuha nyo pang magpa-picture sa kabila ng nilubog kayo sa baha. Ganun ba talaga kayo, mga mahal kong kababayan? Alright? Samantalang sila ay patuloy pa rin pinagtutulungan ang nag-iisang Inday Sara. Nasaan na nga pala yung rocket na ilo-launch ni Bangag? Nasaan na Bangag?
Yan ang baby rocket. That's 17 billion. Di ba? Puro na lang kasinungalingan ang binibigay sa inyo. Di ba? Lito Lapid, nagpunta sa mga nasalanta. Namahagi daw ng mga food packs. Hanggang ganun na lang kayo, Hindi na kayo makabangon. Okay lang bahin tayo kasi may sardinas naman, tsaka 2 kilong bukbuking bigas kapag tayo nasalanta. What the fuck? Hindi kayo Pilipino, mga alien kayo. I don't know, buti pa nga alien, matatapang, di ba? Sa pelikula, gumugurgur sila ng mga kalaban. Ganito na lang ba ang sitwasyon ninyo, mga kababayan na pinapalangga ni Maharlika? Okay? Habang ang kalamidad ay patuloy, grabe ang baha. Recently, ano sawag dito? May sinasabi si Pulong kay Kapunan. Attorney Kapunan, tama na ang pagiging marites ng impeachment. Marites naman talaga. Actually, ayoko ng aksayahan ng panahon. Yung mga sinasabi nila, Adjong nila, Chihuahua, they're all maleta boys. They are the typical maleta gang. Sila ang maleta gang. Miyembro sila ng Bangag Syndicate. Kung anong inuutos sa kanila, nagipitin si Sara, magawa ng kwento, yun ang susundin nila. Samantalang ang Benguet, ang Luzon, Visayas, Mindanao, ay literal na lubog sa kahirapan. Lubog! Dahil ninakaw ang pera ninyo. Ang mga senador ninyo walang ginawa kundi magporma-porma, mag-optics. Kunyari, lumusob sila sa baha. Nakakabullshit tignan to. Lumusob sila sa baha, pero after that, nakandun na sila sa mansyon. Ang tawag dyan, acting 101. Pakitang tao na kunyari, concerned sila sa inyo. Pero ang totoo, parang ganito yan ito mga putang ina nyo, lapain nyo yung bukbukin na bigas. Ito ang 2 sardinas, yan lang ang nababagay sa inyo. Deserve nyo mga hampas lupa. Ganun lang yun. Mga tanga, tapos nagpa-picture-picture kayo sa akin. Ganun ang mga thinking ng mga politiko. Kasi if they love you, and concerned talaga sila, in the first place, hindi kayo babahain. Kasi yung pera ay ilalagay nila sa mga proyekto, sa mga flood control. Kaso lang wala silang malasakit sa inyo. Di ba? Kasi kayo, okay lang naman Alam mo naman yan, mga Pilipino, alam mo yung mga barangay nila, para naman mga aso yun. Batuhan mo lang ng buto, mag-aagawan yan. Which is true. Because, why? Because na why pa, no? Dahil, bakit? Alam nila ang karakas ng Pilipino, walang paninindigan. Kaya enough for that bullshit na when you go abroad, akala ninyo, Pilipino kami, ganito, ganyan. Kung wala kang paninindigan, ako lang at ang mga matatapang kong palangga ang pwedeng magsabi na Pilipino ako, taas noo kahit kanino, pupusdakan ko ang lahat ng haharang sa pagmumukha ko. Pero kayo dyan, na nagpa-optics pa sa mga kaputahan ni Bangag na mga artistang hayop na ito, na ngayon, ang dati niyong sasakyan, ngayon nakabangka na kayo, wala kayong pinagkaiba kay Gutesa sa mga sundalong supot na duwag. Alright? Wala kayong pinagkaiba. Alright, ano naman to? Ano pa ang mga sinasabi sa balitang ito? By the way, yan puro headline, Gutesa. Kumpiyansa ang kampo ni First District Representative Romals na malilinis ang pangalan ng dating speaker. See that? Yan ang purpose niyan. Linisin, walisin ang dumi. Pero sabi nga nila, tama ba? May kasabihan bang ganon? Okay? Hindi mo kayang linisin ang dumi kung nakadikit na siya sa bloodstream mo. Uy, Romualdez, hindi ka malilinis. Romualdez, Araneta, Marcos, kilala kayong sindikato sa buong mundo. Di ba? The greatest robbery or robbery sa buong mundo. Ang pamilya nyo, hindi ka pwede makaligtas, Romualdez. Okay? At yung mga in-expose na mga yaman mo, kung saan-saan,
yaman galing na questionable. Hindi mo malilinis ang pangalan mo. O, ito ngayon ang drama. Sabi, classic pressure tactic daw. Ang sabi ni Ombudsman, ni Badsman Remulla, lahat ito, kunyari, nagre-resist si Remulla, titirahin si Romualdez, kaputahan yan, kajululan yan, lahat sila magkakasabwat yan. Iisa ang laro nila, iisa ang script, pare, kunyari, mag-aaway kita. Parang pelikula yun, bubugbugin mo na kita ng konti, tapos sa huli, lalaban ka. You know, magbubugbugan tayo, tapos ikaw yung panalo. My goodness. Okay? Oh. Ngayon, ano sabi ni Lacson? Ano sabi niya? Since on record naman daw, ito, dito ang tuwa siya. Saan ka nakakakita? Saan ka nakakita na senador? Na si Lacson na natuwa dahil nag-recant si Guteza. Hindi bago ang recantation sa mga improper case, classic pressure tactic ito. Hindi umikot ang buong investigasyon sa isa kahit sa isang witness. Para tutuwa pa, uy, nag-recant. Pag lingkod bayan ka, taong gobyerno ka, na gusto mong panagot ang mga magnanakaw, hindi ka matutuwa na mag-recant. Dapat magkakaroon ka ng investigation. Kung ako niyan, sige, imbestigan natin, ipatawag natin uli si Gutesa. Iko-cross-exam natin. Ipatawag natin yung apat na yung apat, yung binanggit natin kanina na sundalo. Iko-cross-exam natin kung talaga bang totoo ba? Kasi sinabi nila, pabor yun sa taong bayan eh. Na deliver sila ng pera, dinakaw ng mga demonyo ang pera ng bangag administration, tapos nag-recant, natuwa ka pa? Saan ka makakita ng ganun? Kung ikaw ay para sa katunayan, sige, ipatawag yung 5 na yan, iko-cross-exam natin at tignan natin kung hanggang saan ang kanilang kasinungalingan. Kung nagsasabi pa sila ng totoo, off-script natin sila. Walang basa-basa ng script. Kasi kung ako dyan, imbestiga in aid of fucking legislation, off-script tayo lahat. Hoy, ikaw, Gutesa, kayong 4, itaob nyo yung script nyo. Total, personal knowledge nyo ka mo. Itaob mo yung script mo. I will test your credibility. Kung ano yung sinasabi mo. Itaob mo yan. Pwedeng magkakaroon ng mga hindi accurate na mga wordings, but the context ng pangyayari, iisa lang yan. Kahit na, di ba, pag nagkwento ka, sa buhay mo pa ulit-ulit, magkaiba man ang kamada ng wordings mo, kasi hindi mo naman mape-perfect. Ang sinabi mo ngayon, na ganyan, hindi mo mape-perfect yan pati tuldok. Di ba? Dahil hindi ka naman machine eh. Hindi ka naman pwedeng i-program. Di ba? Hindi ka naman AI na pwedeng i-program 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sunod-sunod mo. Pag tao ka, hindi nakaprograma yung nasabi mo, but the context ng sinabi mo, yung juice, yung nilalaman ng iyong testimonya kung na-experiensya mo siya. Like ako, kunyari, sabihin mo sa akin, tanongin mo, Marlica, ano nakita mo ba si Lisa Tanas? Ano ang itsura niya? Sabihin ko, pangit, tapos nakita ko siya tumatalon-talon na parang palaka. Diba? Doon sa isang dinner na may nag-host sa kanya dyan sa GTA building sa Bonnie Avenue. Ayan, nag-iyak-iyak pang alpot na akala mo, ganito, ganyan-ganyan. O, ano sa nang ginawa niya? Nagtalon-talon yung kipay niya. O, tapos nagsigarilyo, iniwas ko pa nga yung camera ko dahil ayokong mapulaan siya ng mga mamamayang Pilipino. Ganyan-ganyan. Tapos paiyak-iyak pa, sana babagon muli ang Pilipinas. Yung pala, sama-sama silang maging milyonaryo. O, pag tinanong mo ako uli niyan, ikukwento ko uli, ano nangyari, Maharlika? Ayun na nga, may party, ganyan-ganyan, nag-iyak-iyak si Satanas. Tapos, ayun, umakyat kami. Bago kami umakyat, kasama namin si Ganto. You know, ikukwento ko yung story, the same thing, pero magkakaibang wordings. So, pag inano ko yan, kinross-exam ko yung mga putang ina yan, itaob nyo yung mga script, saan ka na-deliver, ano ang nangyari, bakit ganito, bakit ganyan. Right? As simple as that, mga kababayan. Huwag tayong gawin tanga ng mga jutang genemis na ito. Alam natin, kahit bago pa, i-convict yung mga yan sa bribery, perjury, alam natin na sinungaling tayo. Sabi nga natin, we were not born yesterday. Yang putang inang, yan ang problema kasi. Yan ang problema sa law of the land na tinatawag na hindi sinusunod ng karamihan. Binabali nila ng batas. Yung batas, ginawa ng mga tao para sundin, pero yung gumawa mismo, ayaw nilang sundin. Diba? Kaya nga minsan, gusto ko na lang bumalik sa barbaric age.
barbaric age. Muntik na mag-AIDS ng mga bangag. Okay? Sinong matapang, sino ang matibay, matira ang matibay. Kasi wala naman batas-batas. May batas-batas sa Pilipinas. Kung may batas, hindi kayo lubog sa baha ngayon. Ha? Ang pagnakaw nila sa kaban ng bayan ay labag sa batas. Pero sinunod ba nila ang batas? Ninakaw nila ang pera ng bayan. The reason why, kapag may mga nag-expose like me, like you, like itong mga natitirang 14 brave Marines, I hope hindi kayo bumaligtad forever. Lumaban na kayo, patay kung patay. Okay, kung nakikinig kayo hanggang sa huling hininga, at least nalaman ng taong bayan, mamamatay din naman kayo later on. Lahat tayo mamamatay. Alas nag-iwan ka ng legasiya na itong si certain sundalo na to, namatay sa katotohanan at sa pakikipaglaban. Mas masarap mamatay ng umiibig sa bayan, sabi nga nila, di ba? Wala nang tatamis pa sa isang mamamayang umiibig sa bayan. Diba? May mga ganong kasabihan. Si Rizal ba nagsabi doon? Anyway, wala masyadong mga hero-hero ngayon. Sino ang hero nyo sa buhay nyo? Baliban dun sa mga namatay na nating hero. Dapat living hero. Diba? Anong ginawa nila? Pinakukulong lahat. PRRD, ano balita kala Leandro at saka kala Loren Legarda, hinahunting na ba sila? Oh, yan. Ikukulong at ikukulong talaga nila. Dito si Leandro, matapang din na nag-uulat sa flood control dito kay Cabral Files. O still, sinong kalaban? Bangag administration. Puro bangag. You have to act now. Now or never. Yun lang yun. Titignan na natin yung mga balibalita. Okay, later on, padagdag ko lang. Itong ulol na si, who's that? Yung Niwi, yung makakaliwang grupo, yung front, yung legal front ng rebelding makakaliwang grupo. Abay, nananakot, na pananagutin daw niya. Hanapin ko nga, natawa kasi ako dun eh. Ano ang pwede ng Chutang Genemes na to? Ngiwi, lagay ko. Ngiwi, Ngiwi, anong apelido ng putang inang yan? Okay, tignan natin. Ngiwi, hanapin natin si Ngiwi. Okay, where is that Ngiwi? Ayun, Percy, ang pangalan niya. Ano sabi niya? Alright, nagagalit siya kasi nirereklamo daw niya, bibigyan daw niya ng aksyon, kakasuhan si Sindakin, yung nagtawag sa kanya ng ngiwi or yung pinipintasan daw siya na sa kanyang pagiging ngiwi o yung pagiging pangit niya. At sinasabi niya siya daw ay a stroke survivor. Magpakita ka nga ng iyong medical report. Sige nga kung talagang nag-stroke ka, baka dinadailan mo lang yan. At wag mo kaming tatakot-takutin, putang ina mo kang ngiwi ka. Di ba? Ang nyet pa mo kasi eh. Ipinanganak ka kasi ng demonyo, kaya ganyan ang itsura mo. Tapos yung paninindigan mo pa, mala-demonyo. Tapos ngayon, gusto mo ipatumba yung mga page na tinatawag kang nyet pa at ngiwi? Uy, kahit sabihin ko sa moment na ito ngayon, ang tingin ko sa mukha mo, ay may sungay at punong-puno ng kulugo ang pagmumukha mo? Kaso ba yan? Okay, yan ang paningin ko sa'yo. That's my opinion dahil sa ugali mong siraulo. Pero kung sinabi ko na, alam mo yan, yung mukha niya, talagang nakikita ko, talagang may sungay, ayan oh. Hindi yun factual. Yun ang fake news. Pero pag sinabi ko na ikaw ay ngiwi ka, katulad ni Bangag, factual yan. Ngiwi ka. Pag sinabi ko, ang tingin ko sa iyo ay demonyo, nalagpasan pa si Lucifer, yan ay tingin ko lang. Personal ko. Hindi tingin ng, hindi nakikita ng lahat. Perception ko lang yon na dahil sa kajotahan ng kasinungalingan mo, ayop ka. Ngiwi, 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 ngiwi. O, di ba? O, ngayon, para ma-justify mo, magpakita kung kailan ka na-stroke. Eh di karma, hindi ka pa natuluyan. Di ba? Natuluyan to lahat ng mga salot sa lipunan na ito eh. Imagine mo, sa panahon ni Bangag, lahat, pati si Clarissa Impacta, nagagalit dahil may isang teacher na nagsasabi, ang presidente nyo ay buang, bangag, multiple choice, A, buang, bangag, buli, kawatan. Nagagalit kayo sa katotohanan? Right? O, tignan nyo yung pakalat ng kampo ni Bangag sa akin. Di ba?
Ano ang pakalat ng kampo ng Bangag administration sa pamamagitan ng trolls nila? Naku ay gumurgor ng tao. Tignan mo sila ginurgor. Ang saya, di ba? Kasi ang galing nila gumawa ng kasinungalingan. Si Marlica gumurgor ng G-team. Bakit ako'y nakalabas pa ako, nag-enjoy pa ako sa buhay ko, ako'y gumurgor? Ganun mga katang isip, tingnan mo sila ngayon ng ginurgor. Oo, gumawa kayo ng kwento kasinungalingan. Si Marlica may ganitong sakit. Di ba? Dati may pinakalat sila. Sino kayo nang niyayakap ni Aida? May ganyan sila eh. Shoutout doon sa friend ko. May Marlica, alam mo ba, pinakalat sila. May sakit ka daw na ganito, ganyan, ganyan. Oh, really? Sino ngayon ang iniyayakap ni Aida? Na mamamatay na very soon, hopefully. Di ba yung mga amo nila? Everyday niyayakap ng mga malignong sakit. Okay, yung mga nangyayari sa kanila, yung mga pagbubuli nila, pagtutuwad nila, pag-aalpot nila, 'di ba? Deflection 'yan, bibabalik na ituturo. Oh, ang tapang-tapang nila kasi what? Sila ay suportado ng Bangag administration na magpakalat kayo. Pakalat nila laban kay Pangulong Duterte, laban kay Inday Sara. Sino ngayon ang unti-unting nawawala sa mundo sila? Kasi bilog ang mundo. At ang katotohanan, ang langit umaayon din sa katotohanan. Inaantay ko lang kung kailan aayon ang langit na magurgor na silang lahat. Right? Oh, what else? So yan ang kanilang mga kasinungalingan. Parang sila pag si Maharlika ang topic, nagkakapera sila, clickbaiting, di ba? Ganon sila, pag wala na silang matapik, gawa kaya tayo ng kwento, ano kaya ang gawin natin kay Maharlika? Maharlika, naging alien. Oh, ganon lahat ng clickbait. Bakit hindi nila gamitin yung mga sarili nila kasi? Bakit hindi nila gamitin yung platform nila na si Bangag Jr. ay ang galing? Ganito ang ginawa. Walang nanonood. Nakita niyo ba? Walang nanonood sa kanila pag pinupuri nila si Bangag kasi hindi totoo. Pero gagawa ka ng clickbait, si Sara ganito, na ganyan. Ang mga palangga natin, dahil na ano tayo, pinagtatanggol tayo. Totoo kaya yun? Nagko-curious. But please don't support that bullshit na mga clickbaiting. Okay? Pag nilagay na nila ang mukha ni Maharlika sa kanilang mga thumbnail, tapos papapangitin si Maharlika, papapayatin, lahat ay papayatin na para akala mo may sakit o patatabay, isa nilalagay nila ako ng ganon, ng sungay o payat o ganon. Magko-concern kayo, may mga nag-message, ma'am, ganito ba ganon? Ay, naku palang, dermatology. Siyempre, nagkakapera sila eh. Nagkaka-monetize sila pag si Maharlika. Ang dami ko nang pinayaman na. Ako na lang hindi yung mayaman. Ang dami ko nang pinayaman ng mga naman nagko-content sa akin. Lalo na si Bangag, yumaman dahil sa akin, dahil sa atin. Yumaman sila sa pagnanakaw dahil sa support natin. Right? Oh yes, matagal na yon. Di ba? Mayroon pa silang mga optics na Maharlika nakulong sa Mexico. Tangina, I'm having margarita in Mexico, di ba? Yung mga ganon. Ang ganon kasi sila, mamatay sila sa inggit. Maharlika nagtatago sa Mexico, hindi nila alam. I just stayed there 7 days, 7 nights on a cruise. Hindi ako nagstay doon. Isang araw lang pala. Yung mga ganong kakaputahan nila kasinungalingan, ganyan ang Bangag administration para masira ang ating focus, but not with Maharlika. Sa lahat ng kasinungalingan nila, hindi yan umepekto. Okay? Sa una, mag-isip na naman siya, ano naman kaya ang gagawin natin ng kwento kay Maharlika? Kasi wala na tayong content eh. Hindi naman tayo pinapanood pag si Marcos Jr. yung amo natin ang binablog natin. Tama ako, mali. Kahit anong papuri nila, si Baby M, Bangag, galing-galing. Si First Lady sa Tanas Pangit, galing-galing. Wala naman nanonood. Kasi alam ng mga tao na yun ay puro kasinungalingan. Pero pag gumawa sila ng kasinungalingan na mga fake na balita, lalagyan nila si Maharlika ng kung ano-anong mga AI chuba-chucho. Oh, mako-curious. Okay, may mga tumawag pa nga eh, na Maharlika, ganun-ganon. Yung iba, yung mga chismosa lang, sabi ko, alam mo, may mga nag-message sa akin, iba, people that I know, then you watch these stupid people. Diba? Kasi if you watch my vlog everyday, you know the real deal. Pero kung dahil may napanood ka, hindi mo ako pinapanood. Everyday ako active sa social media eh. Diba? Isang beses, 2 beses lang tayo nagpapahinga. Depende talaga kung marami tayong ginagawa. Right? Kung talagang nakatuto kayo at updated kayo sa pinaglalaban ko,
Hindi kayo maniniwala. You don't ever message me sa mga fake news kasi I will just gurgur you or block you. Kasi ibig sabihin, patronize nyo yung mga ulul. Diba? So people that I know, friends, classmate, okay, dilawan ka, bangagan ka, so alam kita, hindi kita papansinin. That's my personality. Kasi anong kaputang inahan yan? Gago ka ba? Alam mo, buhay na buhay ako? Naniwala akong patay na ako. Di ba? Ibig sabihin, natuwa ka, napatay na ako or what? Ganon? You know, meron ako mga, eto lang, meron ko kakilala. Okay, kakilala, bago ko tayo umalis. A long time ago, tinulungan ko. Okay? Hindi naman ako nanunumbat, pero totoo to. Pag meron silang problema, legalities, puntahan mo si Maharlika, tawagan mo. Okay? Hindi lang to isang tao, dalawang tao, tatlong tao, apat na tao. People that, friend of friends, o naging kaibigan ko din, mga ganyan. Lahat, sige, sumbatan ko na yung mga putang inang yan. Magsimula sa visa, aasikasuhin natin, problema sa asawa, kasama ka, ganito, tulungan mo. Na-scam sila dahil sa mga ticket nila, dahil nagpa-scam sila, tawag nyo ganyan si Maharlika. May problema na sila sa passport nila kasi ganito, tawagan nyo si Maharlika. I help them. Kahit hindi ko sila super duper close, gano'n naman ako eh. Sige, magawa natin ng paraan kung ano may tutulong ko. Ang mga putang ina, siguro mga 4. Abay, sinisend ba naman sa mga taong close ko na, eto, ganito, ito, mga, si Maharlika daw, ganito, ganun. Sabi ko, enough for that crap. Yung mga putang inang yan, natutuwa sila kapag may fake news. Yung nagsabi na nakulong ako sa Mexico, ang dami nakulong daw. Sabi ko pa, wag mo nang kausap. Kaya don't talk to them. Yung mga taong ganon, na people na akala mo tuwang-tuwa sa'yo. Tapos tuwang-tuwa sila, may nalaman sila na kinulong ako sa Mexico or nasaan or whatever, na nagtatago ako. Di ba? May mga ganong kaputahang kwento. Ibig sabihin, hindi ka nila sinusuportahan o hindi ka nila pinapanood. Ang pinapanood nila, yung mga against sa'yo, yung mga kasinungalingan. Nagpumapalakpak sila kapag may mga taong gumagawa ng kwento sa'yo. Imagine mo, maniniwala ka na si Maharlika gumurgur ng tao. Uy, kung gumurgur ako ng tao sa Amerika pa, 'di ba? At nalaman nila, dapat ni-report na nila dito sa FBI na si Maharlika, kriminal yan, gumurgur ng tao. Dapat nasa loob na ako ng kulungan. Huwag kayo magpakatanga. Kayo yung mga nauuto eh. O nauuto, I don't know, mahina, 'di ba? Kung ako'y gumurgur o whatever, na may kriminal ka, na convict ka na dahil sabi ng mga bangag, nandun na ako. Nakakulong na ako, wala ako dito. Hindi ako naglalayag. Hindi ako nag-enjoy ng margarita o hindi ako nagda-drive sa Europa kung ako ay merong ginurgur dito or kung ano pa man ang mga bintang. 'Di ba? Mga fraud. You know, yung dati mga ano nila, ano daw, gumurgur daw ako ng tao kasi kaya daw ako yumaman. Alam mo, natawa na nga lang ako. Kaya yumaman, gumurgur ako ng jetim. Can't you fucking believe that? Anyway, yung nagsalita ng pakalat, ayun, patay na. Ang saya, di ba? Saan kita? Ano narrative ni Lisa Tanas kasi yan? Narrative yan ng PCO. Yan ang utos nila. Nasirain mo yung spirit ng babaeng yan. Kasi hindi umipekto yung fabricated crimes nila against me. At yung mga kaso nila to, natitinag pa rin. Hindi pa rin ako natitinag. Kaya gumagawa sila, ano pa ang pwede nilang iba to? Simula sa utang, sa sakit, sa pumatay. Okay? Hindi sila umepekto dun eh. Ano pa kaya? Siguro next time, ang gagawin na, Maharlika, hindi pala tao, mangkukulam, o aswang pala, or alien. Right? So, kung talagang kayo ay para sa katotohanan, ito announcement ko sa mga palangga ko, pag nakita kayo ng fake news, and if you're watching me, here, okay? Huwag niyo akong sindan ng mga kasinungalingan, dahil ibablock ko ka talaga kayo. Goodbye. Kasi ibig sabihin yan, nakikinig kayo sa mga buang. Diba? Don't waste your time. Be smart, darling. Kasi ako, I don't watch them. Kahit yung mga maletagang, hindi ko pag nakikita ko yung kunyari si Chua, si Adjong, yung mga putang ina ngayon headlines, hindi ko sila binabasa. Bakit ko naman pahirapan yung sarili ko? Alam ko kasi nungalingan. Kung gusto ko mag-react sa ganyan, babasahin ko na, hanapin ko yung link. At least hindi ko nakikita yung mukha nila. Babasahin ko anong pinagsasabi ng mga putang inang ito. But I'm not gonna waste time. Yagur-gur.
Lahat nga eh. O yan, lahat ano pa. Maharlika merong boylet. O, may mga ganyan. O, Maharlika merong, oh my God, parang si Eric Sylvester. O, di ba? Ibenta mo na lang yung mga antipara mo sa asawa mong apam, di ba? Ay, naku, Diyos ko, mabuang talaga. Alam mo kasi, kapag wala na silang maibato sa'yo, magre-result sila sa lahat ng mga kasinungalingan. But, lalabanan ko kayo kung sa katotohanan man lang, at hindi niyo ako mapapatinag sa mga ganyan kasinungalingan na yan. My God. Sa tingin niyo ba naapektuhan ako? Tingnan mo. 'Di ba, Zorro? Yung nagsabi na pumatay daw ako ng G-team. Hindi ko siya pinansin hanggang sa namatay siya. Siya pala yung namatay. 'Di ba? Ang saya-saya ko. Oh, yes, Katobi. Ayun pa, tama. Yung sinibag, 'di ba? Yung mga alpot. May anak daw ako sa hapon. Ay, naku, nakakatawa na lang talaga. Oh my God. Yeah, pokpok sa Cubao, pokpok sa Cebu. O, tama, Cebu. Never pa ako nakarating ng Cebu. May anak sa hapon. Sige, bring it on. Ano pa? Di ba? Actually, minsan nga sabi ko kay Palangga, sabi ko, nasaan yung anak natin sa hapon dalawa? Kasi sama nagsisi ako, bakit dalawa lang anak ko? Gusto ko 4 or 6. Di ba? Kasi mahirap dalawa lang anak, kaya 4 at 6 sana, saya-saya. Sabi ni Jack Sparrow, talunin mo sila gamit ang iyong alindog. Corrected by, anyway, itong hayop na itong singiwi, kasi nagsimula yata ito kay Ngiwi, itong si ano na to, galit na galit. Di ba? Galit na galit kasi daw, ang tinatawag siya Ngiwi, yung kapansanan daw niya, malay ba namin na na-stroke ka, gago? Di ba? Magpa-surgery ka kaya, para, para kahit pa paano, madami ka naman pera. Magpa-surgery ka, Percy Jolol Ngiwi, magpa-surgery ka at magbuka kang tao kasi ngayon mukha kang demonyo eh. Tingnan natin Ito, sino ba to? Ito, galit na galit ang puta. Yan na lang. Pag hindi na ni Sarah, kailangan natin magrebelde. Totoo ba tong sinabi? Baka gawa-gawa lang to. I'm not sure kung ano to. Papakita ko lang yung mukha niya kung legitimate. Minsan kasi yung mga